ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nalalapit ng mabuking si Renan ni Lilet dahil sa pera ang ibabayad ni Renan kay Arsenal. Ito na ang mitya ng hiwalayan nila ni Eira dahil ang sarili niyang nobyo ay nagawa siyang ma-scam nito. Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Nagtatalo ang mag-inang Trixie at Patricia dahil nabalitaan ni Patricia ang pangungulit ni Trixie kay Renan tungkol sa kaugnayan nito sa mami niya. Sa pagkakasabing ito ni Patricia, nabuo na sa isip ni Trixie na totoong may koneksyon ang dalawa. Naghihinala si Trixie na ang pagiging konektado nila sa isa't isa ay may masamang balak kay Lilet. Natural na magagalit si Trixie at mag-aalala dahil ate niya si Lilet. Mas nainis si Trixie dahil hindi basta malalaman ni Patricia ang engkwentro nila ni Renan kung hindi nagsumbong si Renan sa mami niya. Samantalang hindi pa naman nababanggit ito ni Trixie sa mami niya. Para lang matigil na ang pagtatalo ng mag-ina, umamin na si Patricia. Oo, matagal na nga silang nag-uusap ni Renan. Totoong may lihim silang plano at tungkol ito kay Lilet. Nabigla si Trixie. Halata sa reaksyon niya. Kabado siya sa susunod na sasabihin ni Patricia. Pero syempre, ang sasabihin ni Patricia ay isa na namang palusot. Kunwari ay may plano silang lihim ni Renan tungkol sa ikabubuti ni Lilet para matigil na rin ang paghihinala ni Trixie at pagdududa niya sa mga kinikilos at pinag-uusapan ni Renan at ng mami niya. Wala na kasing alam na paliwanag si Patricia kay Trixie dahil sa kakulitan nito. Alam ni Patricia na hindi rin naman siya titigilan ni Trixie. Mas minabuti ni Patricia na iligaw sa ibang bagay ang hinala ni Trixie sa kanila. Nakatitig si Trixie, pinagmamasdan at pinag-aaralan ang mga sinasabi ng mami niya kung nagsasabi ba siya ng totoo. Hindi pa rin niya binibigay ang buo niyang tiwala. Sa kabilang banda, napapayag na ni Renan si Eira na humawak ng pera para sa bayarin nila sa venue. Nag-withdraw na si Eira at ibinigay na ang kalahating milyon para sa wedding reception venue at catering ng kasal nila. Tuwang-tuwa naman si Renan dahil sa wakas makakahawak na siya ng pera ni Eira. Agad niyang kinuha ang pera na naka-envelope, parang ayaw na niyang pakawalan pa. Sinabi ni Renan, siya na ang bahala dito. Mababayaran na niya agad ang venue at catering nila para wala nang problemahin si Eira. Nagpapasalamat si Renan dahil pinagkatiwalaan siya ni Eira sa paghahawak at pag-aasikaso sa pagbabayad sa supplier nila. Nakangiti lang si Eira, wala namang problema sa kanya ito. Mas makakabuti pa nga dahil tinutulungan siya ni Renan. Mas gumagaan at napapabilis ang trabaho sa pag-aasikaso sa kasal nila. Nakatitig si Renan at nakangiti. Sa isip niya, nautunan naman niya si Eira. Napansin ni Sabrina ito sa hindi kalayuan. Alam niya na pera ang inabot ni Eira kay Renan. Nag-aalala si Sabrina dahil baka mapahamak si Renan kung gagamitin ni Renan ang pera sa ibang bagay at hindi sa pinagkatiwala sa kanya ni Eira. Nung mapag-isa si Renan, nilapitan ni Sabrina si Renan para paalalahanan. Nakita niya ang pag-aabot ni Eira ng pera. Ibig sabihin, pinagkatiwala ni Eira kay Renan ang pera ng kasal. Sinabi ni Sabrina kay Renan na nag-aalala pa rin siya dahil baka biglang mabuko siya ni Eira. Kung sakali mahuli si Renan ni Eira, kaya ba ni Renan na lusutan ang problemang ito? Baka mamaya niyan hindi na nga matuloy ang kasal, mas lalong mawawalan pa ng pagkakataon na makakuha at makahuthot ng pera si Renan sa kayamanan ni Eira. Malakas naman ang loob ni Renan. Alam niya kasi kung gaano kabaliw na baliw sa kanya si Eira. Kayang-kaya niyang paikutin at bilugin ang ulo ni Eira. Pinakiusapan ni Renan si Sabrina na sumakay na lang sa kanya.
Huwag siyang papahalata na ginagamit niya lang si Eira dahil sa pera at paghihigante. May tiwala naman si Renan kay Sabrina na parehas naman silang gusto ang planong ito. Narito lang naman din si Sabrina. Alam ni Renan na magtutulungan sila ni Sabrina. Ituloy lang nila ang palabas para tuloy-tuloy ang biyaya mula sa kayamanan ni Eira. Huwag bibitiw si Sabrina hanggat hindi pa nila natutupad ang pinapangarap nilang paghihigante at pagkamkam sa kayamanan at lahat ng ari-arian ni Meredith. Wala nang nagawa si Sabrina kundi suportahan si Renan. Pinaalala ni Renan kay Sabrina na kailangan nila itong gawin para na rin sa kaligtasan nila pareho dahil sa utang ni Renan kay Arsenal. Matagal na silang sinisingil ni Arsenal. Mabuti na lang at binigay na sa kanya ang pera para sa ganun ay makabayad na siya kay Arsenal. Nakangiti si Sabrina. Mga ilang sandali pa, tinawagan ni Renan si Arsenal para tumupad sa usapan nila. Parang excited pa si Renan at mayabang sa pagkakasabi na magkita sila dahil may pera na siya at makakapagbayad na siya kay Arsenal. Nagsabi naman agad si Arsenal ng lugar na tagpuan nila ni Renan. Sa kabilang banda, magkasama sina Lilet at Kurt. Pinag-usapan nila ang naging resulta ng kasong hinawakan ni Lilet. Natutuwa naman si Kurt sa nangyari na inurong ni Lydia ang pagsampa ng kaso dahil sa pagkakamali niya. Hanga naman si Kurt kay Lilet dahil hindi nito pinilit ang kaso. Pinanindigan ni Lilet ang mabuting desisyon at naaayon sa prinsipyo ng isang mabuting abogado. Natutuwa naman si Lilet sa mga papuri sa kanya ni Kurt. Mga ilang sandali pa ay parang natanaw ni Lilet si Renan sa hindi kalayuan. Nung una, hindi pa siya sigurado. Tinuro niya kay Kurt si Renan para makumpirma niya kung si Renan nga ba talaga ang nakita. Malakas ang pakiramdam ni Lilet na may kikitain si Renan. Pero nagtataka si Lilet dahil bakit kanina pa palinga-linga at mukhang may hinahanap si Renan. Nabuo naman sa isip ni Kurt na hindi naghahanap si Renan. Mukhang nagpapalinga-linga si Renan dahil ayaw nito na may makakita sa kanya. Sinisigurado ni Renan na walang nakasunod sa kanya at walang makakakilala sa lugar na yon. Posible na may tinatago si Renan, kaya ganito na lang ang kinikilos nito. Nagtago ng kaunti ang dalawa. Naisip ni Lilet na dapat nilang sundan si Renan dahil mukhang totoo nga na may tinatago itong sikreto. Napagpasyahan ng dalawa na magdahan-dahan sa pagsunod para hindi rin makahalata si Renan. Hanggang sa nakakuha sila ng pwesto na hindi sila mapapansin ni Renan. Napansin nila na may kalalakihan ang sumundo kay Renan. Sumunod rin naman agad si Renan sa mga lalaki hanggang makarating sa isang liblib na restaurant. Dahil mas matangkad si Kurt, nakita niya ng mas maayos ang galawan ni Renan. Ikinuwento niya kay Lilet ang mga nakikita niya. Nilarawan ni Kurt na may dalang envelope si Renan at ibinigay sa isang lalaki na nasa harapan nito. Nagtataka at naghihintay si Kurt kung ano ba ang nasa loob ng envelope hanggang napansin rin ni Lilet. Malaking halaga ng pera. Halos hindi sila natitinag sa pagkakatitig para hindi makawala ang bawat galawan ni Renan at ng lalaki. Nagtataka sina Kurt at Lilet kung para saan ba ang perang inabot ni Renan. Hindi naman ito maisusumbong ni Lilet kay Eira dahil humiling ang kapatid ng espasyo. Naisip nila na kuhanan ng litrato ang bawat galaw ni Renan upang maging ebidensya nila sa oras na iharap nila kay Eira. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.